Good morning. Dahil binasa na po ninyo ang text natin, ay diretso po na tayo sa ating introduction. Salamat po pala, church, sa pagpapahintulot na makapag-minister po kami sa inyo through the preaching of the word. Natulungan tayo ng Panginoon na ma-magnify ang kanyang pangalan sa pamagitan ng faithful preaching at ma-edify ang bawat anak niya at ma-strengthen ang bawat anak niya sa oras na ito. Philippians, alam kong ang church na ito ay stricto at alam ang mga background ng libro, kaya mas madaling mangaral, mas madaling maipaliwanag at masundan ang ating pag-aaralan sapagkat ang bawat isa sa atin ay seryoso sa pangangaral ng salita ng Diyos at seryoso sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Magbibigay lang po ako ng mga practical observation of this epistle para po masundan po natin yung flow ng ating pag-aaral. Sabi kasi sa verse number 3, alam natin ang Philippians ay isang sulat pasasalamat. Ito ay pasasalamat ni Apostol Pablo, una sa Diyos at sa mga Kristiyano sa lugar ng Philippi. At nakakasorpresa din na matutunan na ang sulat na ito ay isinulat sa lugar na kung saan hindi komportable sa Apostol Pablo. Yung situation niya hindi maayos because Paul was in prison. Yet, yung tono ng ating binasa ay merong pasasalamat, katuwaan sa espiritu ni Pablo. At na-amaze din tayo sa ating binabasa, na-amaze din tayo, namamangha tayo sa particular kindness ni Apostle Pablo sa kanila. Tinatawag na itong librong ito ay sulat sa kanyang minamahal na iglesia. Ito daw yung paborito niyang iglesia. Ito daw, itong Philippi. Sila. So na-amaze po tayo yung particular kindness for the church, yung father tender care of them. Isang paboritong lugar. We learn also yung simple beginnings ng church na ito. Alam natin kung paano nagsimula ang church na ito. Itong Philippi, itong mga Kristiyanong ito. Alam natin kung saan sila nanggaling. Sa loob, pagkalipas mo ng isang dekada, sumulat si Pablo sa kanila nung si Pablo ay nasa Roma. Sa habang panahon na yon, makikita natin yung mga talata, yung mga salita ni Pablo dito na ginamit, ay makikita natin na napaka-favorable, napaka-kind, napaka-buti yung mga sinasabi ni Apostle Pablo sa kanila. Again, matututunan natin kung paano nagsimula ang church ng Philippi. Sa Acts chapter number 16, tingnan po natin kung paano nagsimula ang iglesyang ito. Acts 16. Dito natin unang mababasa kung paano nagsimula ang mga tao dito. Kung paano sila naligtas. Sabi nga nila na bakit paborito ni Apostle Pablo ang Philippi sapagkat merong tinatawag na Macedonian call or supernatural vision na ibinigay ng Diyos kay Apostle Pablo para pupunta siya sa Macedonia. Yung Macedonia ay isang lugar na kung daan doon, colony ang Philippi. Basahin natin yung mga unang Kristiyano po dito sa Philippi. Kilalanin po natin sila isa-isa. Para pagbalik po natin sa Philippians, ay makikita natin, masusundan natin kung ano yung gustong ibigay ni Apostol Pablo sa atin. Sa introduction pa lamang. Yung chapter number 1 ay isang introduction sa kanyang sulat. Tingnan natin. Basahin po natin dito sa verse simulan natin siguro dito sa verse number 6 ng Acts 16:6.
para lalo po nating maunawaan ang mga mananampalataya sa Philippi. Na bakit ang sulat na ito, na kahit sa Apostol Pablo ay nasa kulungan, at kung bakit ang tono ng kanyang sinasabi ay rejoice, joy and rejoicing ang mga nababanggit niya. Ilang beses ang nababanggit yung salitang joy and rejoicing na kahit nandun siya sa kulungan. Alam natin na si Apostol Pablo ay kinulong hindi dahil sa kanyang masamang ginawa. Si Apostol Pablo ay kinulong dahil sa kanyang tapat na pangangaral ng mensahe ng kaligtasan. Sabi dito sa verse 6, "Now when they had gone throughout Phrygia and the region of Galatia and were forbidden of the Holy Ghost to preach the word in Asia, after they were come to Mysia, they essayed to go into Bithynia, but the Spirit suffered them not." Ito yung mga tagpo, ito yung mga pangyayari na masusundan natin bago darating ang sulat ni Apostol Pablo. And a vision. Tignan sa verse number 9. Ganito po nagsimula ang mga mananampalataya sa Philippi. "And a vision appeared to Paul in the night. There stood a man of Macedonia and prayed him, saying, 'Come over into Macedonia and help us.'" May kakaibang tagpo, pangyayari kay Apostle Pablo sa kanyang second missionary journey, sa kanyang mga schedule na pinupuntahang lugar. Ang pangyayaring ito ay nakarinig siya o nakakita siya ng pangitain. Napupunta siya, may panawagan at tumatawag sa kanya sa lugar ng Macedonia. Humingi sila ng tulong. And after he had seen the vision, immediately we endeavor. Yung salitang we ay kasama dito yung sumusulat si Luke. Kasama siya sa company. Kaya sabi, "We endeavor to go into Macedonia, assuredly gathering that the Lord had called us for to preach the gospel unto them." Kaya sabi nga nila sa aking pag-aaral, kaya naging paborito niya itong lugar na ito, o itong mga Kristiyano sa Philippi, sapagkat kakaiba yung pamamaraan, o kakaiba kung paano nasimulan ang simbahan sa Philippi. Actually, itong kantang ito, itong passage na ito ay kinuha doon sa kantang Send the Light. Diba? Yung Macedonian call, sabi sa verse, yung line chapter 2. "We have heard the Macedonian call," sabi doon. And verse number 11, "Therefore, losing from Troas, we came with a straight course to Samothracia, and the next day to Nicopolis, and from thence to Philippi." Nakarating po sila sa Philippi, which is the chief city of that part of Macedonia. And a colony, ito yung sinasabi ko kanina, sentro ng Macedonia ang Philippi, and we were in that city abiding certain days. Dahil sa panawagan na natanggap ni Apostol Pablo, ganito ang mga sumunod na nangyayari. And on that Sabbath, we went out of the city by a river side, where prayer was wont to be made, and we sat down and spake unto the woman which resorted thither. And a certain woman named Lydia, seller of purple of the city of Thyatira, which worshipped God, heard us, whose heart the Lord opened, and she attended unto the things which were spoken of Paul. So makikilala po natin na si Lydia ang unang membro ng church ng Philippi. Siyang unang naligtas sa lugar na ito. Amen? Kanina, pagdating namin dito, hindi natatanong si Brother Tony, nung estudyante pa lang ako, first year sa Bible School, ay nakikita ko na siya doon. At mas matagal na nakilala ni Mrs. si Manong Tony, sama si Mang Tony. Nakita. Sa labas. Estudyante pa lang ako sa Bible School. At hindi pa regular si Manong Tony nag-a-attend sa church. I guess, hindi pa nag-regular kasi isa siyang karpintero, siya ang gumawa yung hagdan dun sa church, sa school na pinag-aralan ko. Ba't napunta tayo doon? Kung pag-aaralan natin at tatanungin natin kung sino yung mga unang convert ng Philippi, ay isa dyan si Lydia. At mamaya ipapasok po natin yung sulat niya, yung sulat ng Apostol Pablo sa kanya, kung bakit naging paborito niya itong lugar na ito. Naging paborito niya. Isa sa mga paborito niya, pero sabi kasi ng mga resources na ating ginamit, ay
Isa sa mga paborito niya. Paborito niya itong lugar na ito. Na kahit nasa kulungan siya, nagpadala siya ng sulat kay Epaphroditus na nagpapasalamat sa kanila. Papasalamat sa Diyos at nagpapasalamat sa mga Kristiyano. Hindi lamang yan, hindi na natin babasahin. May mga makikilala pa nating mga na-convert po dito sa panahon na ito. Nandiyan yung damsel, kung naalala po ninyo. Dito sa verse number 8:16, yung isang babae na sinapian ng masamang espiritu. At pinagkakakitaan nila itong babaeng ito, yung master niya pinagkakakitaan, ginagamit nila yung babae. Hanggang si Apostol Pablo ay pinaalis niya yung masamang espiritu na nasa babaeng ito. At nagalit sila. At doon nga nagsimula na si Apostol Pablo ay hinuli at pinahirapan. Yung damsel na yun. At hindi lamang yun, alam natin ng Acts 16, nandito yung conversion po ng prison keeper. Di ba dito rin? Sa chapter 16? So meron na tayong makikilalang tatlong mga converts sa lugar na ito, sa Philippi. Itong kasaysayan itong kwentong ito. Kinulong si Apostol Pablo. At alam natin yung kwento, sabi diyan, sila tingnan natin sa verse number 26. Verse 25, 16-25, and at midnight Paul and Silas prayed and sang praises unto God, and the prisoners heard them. Nasa kulungan sila, pero si Apostol Pablo kumakanta. Kaya alam niyo yung sulat ng Philippi, yung sulat na yon ay hindi dahil maganda yung nangyayari kay Pablo. Yung sulat na yon ay hindi dahil natagumpay siya sa kanyang ginagawa. Hindi nakabase doon sa sirkumstansya, kundi nakabase sa kanyang panawagan na mangaral ang salita ng Diyos, ano man ang mangyari. At alam niyo nangyari, nagkaroon ng lindol, and the keeper of the prison awaking out of his sleep, verse number 27, and seeing the prison doors open, he drew out his sword and would have killed himself, supposing that the prisoners had been fled. But Paul cried out with a loud voice, saying, do thyself no harm, for we are all here. Then he called for a light and sprang in and came trembling and fell down before Paul and Silas, and brought them out and said, sirs, what must I do to be saved? Kung papansin niyo kung paano naligtas si Lydia, sa verse number 14, yung damsel, natulungan yung damsel, at ganito yung prison keeper, naligtas din. At nalaman din niya ang kaligtasan. In verse number 31, sabi, and they said, believe. Tinanong ng prison keeper na ito, sabi niya, believe, sabi niya kay Paul at sa Silas, and brought them out and said, sirs, what must I do to be saved? Nung una, itong prison keeper na ito, iniisip yung kaligtasan niya sa kasalukuyang kalalagayan. Sapagkat alam natin sa kasaysayan ng Acts, kung ikaw ay isang sundalo at mayroon kang binabatayang tao at na ito ay nakatakas, buhay mo ang kapalit. Nung una, ganun naiisip ng prison keeper na ito. Again, para hindi kayo malito, sinisimulan lang po natin kung saan nanggaling ang book ng Philippi. Kasi sa introduction, hindi natin kaya i-cover. Sa introduction pa lamang, meron akong dalawang bagay na gusto nating makita doon. So sabi niya, verse number 31, and they said, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved and thine house. Hindi lamang sa pag-aalala ng prison keeper na ito sa kanyang kalalagayan, naligtas din ang kanyang kaluluwa. Naligtas din ang kanilang kaluluwa. Balik po tayo sa Philippians. So alam niyo na kung saan naggaling, paano nagsimula ang simbahan sa Philippi. Saan nanggaling ang mga Philippians? Bakit nagkaroon doon ng church? Sa ating introduction, sabi ko kanina, very surprising to learn that the letter was written in hindi po komportable na lugar because Paul was in prison. At na-amaze din tayo yung
kabutihan ni Paul, yung mga magagaan na salita ni Paul sa kanila. At nalaman natin na isa sa mga paborito pala ni Paul dito. We learn also the origin of the church at Philippi sa Acts 16. Dahil daw sa supernatural visions na natanggap ni Paul, kaya nakarating siya sa Philippi. Ang church na ito ay flourishing. Ang Philippi ay flourishing church. Nag-grow sila. Mula sa tatlong mananampalataya, kung titignan natin yung verse number 1, nagkaroon na sila ng bishops and deacons. It's a flourishing church. Lumago. Mula kay Lydia, sa damsel, at sa prison keeper, tatlong mga membro, nagpatuloy sila na kahit pagkatapos ng isang dekada na dumaan, si Paul, confident siya na sumulat sa kanila, sulatan ko yung mga tao doon. Yung panahon na nagkaroon ako ng Macedonian call, susulatan ko sila. Dumaan ng isang dekada. Kaya alam nyo, kaming mga lingkod ng Diyos, pagka bumibisita kami sa church, tapos na-invite kami, tapos nakikita namin yung mga dating mga membro. Mula noon at hanggang sa panahon na ito, naalala ko yung Philippi, na ganun din yung pakiramdam ni Paul. Pero nalulungkot kami, na hindi na namin nakita yung mga dati noon na nakakamayan natin at nakakausap. Hindi natin alam kung nasaan na sila. Hindi tayo masaya doon. Pero si Paul, nung sumulat siya, nandun siya sa Roma. Custodian siya ng mga Roman. Sumusulat siya. Meron siyang lugar na ibinigay sa kanya. Kaya, isa flourishing church ang Philippi. Sapagkat, makikita natin dito, yung normal structure ng church. Tingnan niyo sa pagbati niya, Paul and Timotheus, the servants of Jesus Christ, to all the saints in Christ Jesus. To all the saints, lahat ng mga santo doon, which are at Philippi, with the bishops and deacons. Imagine, nagkaroon na sila ng normal structure ng isang simbahan, na bishops and deacons na sila. Meron silang plurality of elders. Na-organize sila ng maayos. Sino ba naman ang isang pastor na hindi matutuwa na lumalago ang simbahan? Di ba? Nagkaroon ng structure. Alam ko, ang church, kung meron na pong mga deacons, I guess may mga deacons na po. May bishops na rin. O mga pastors. Sa amin sa church ay nagpapasimula pa lamang. Ang pagpunta rin namin sa Dumalneg ay hindi yun ang original na plano namin. Ang original na plano talaga namin ay sa Pagudpud. Nanalangin kaming mag-asawa dahil sa school, parami ng estudyante. At maliit na sa amin yung lugar, yung lawag. At hindi parang nag-pray kami, nag-desire kami na mag-minister kami sa isang town. Actually, naabutan pa ako ni Alvin, si Christian. Abutan pa ako doon. Hanggang punta kami sa Pagudpud, pero hindi nangyari yung Pagudpud. Habang umuwi kami sa Lawag, natanaw po yung Dumalneg na sa paanan ng bundok. Sabi ko, may mga tao pala doon, may mga bahayan pa pala doon. Sabi ko sa kasama namin, pwede ba tayong pumasok? Pasok kami, tapos nung minto kami sa isang bahay, sakto, yung bahay na yon ay lola ni Robert. Alam niyo Robert, di yung kilala si Robert siguro, men sa church ngayon. Sila din ang pioneer member sa church ngayon. Siya actually ang naiwan sa church. Sinabi ni Pastor L.A., Pastor, pwede bang mag-minister ka sa Batak? Nakita ko isang pribileyo at pagkakataon na makita ulit kayo. Sabi ko, sige po. Tapos kinausap ko na si Robert at sila naiwan ngayon doon. Habang pabiyahe kami kanina, dami daw mga bisita. Sabi ko, parang tayo nasa gabal doon, misis ka. Umaalis tayo, dumadami ang bisita. Okay. Dagdag lang po yun, ha? Saan na ba tayo? Flourishing church. Ano is structure? Also, the brethren were also kind to Paul. Tapos, yung mga membro dito ay mabait din sila kay Paul. Actually,
pinadalhan sila ng tulong sa chapter 4. Di ba? May special mention actually si Paul sa kanila. Nung pinadala niya si Epaphroditus, yung mga kasama ni Paul sa journey, si Timoteo. Malapit nang mamatay si Epaphroditus dahil sa pagmi-minister niya sa kanila. Ang sarap isipin na ang membro at ang pastor ay magkaibigan na tunay. Alam niyo, mahirap makahanap ng kaibigan ng membro. Dito maraming kaibigan si pastor. Na-amaze tayo, namamangha tayo yung relationship ni Paul at sa mga Kristiyano ito. Tinutulungan siya. At ganoon din naman si Paul, naggumawa nga siya ng sulat para sa kanila. They became partners through receiving and giving. Sa Philippians 4 yan. Naging partner po si Paul at sa mga Kristiyano doon through giving, through receiving and giving. Hindi natatanong ang pastor po ninyo tuwing nakikita kami, nag-aabot siya ng tulong financial sa amin sa church. Hindi natatanong. Pero lagi siyang, pastor, kamusta? Okay lang. Kapag ito, tulong namin, sana makatulong. Nagiging partner kami. This epistle is more than value than gold and silver, sabi ng aking napag-aralan. Napakahalaga, mas mahalaga daw ito kaysa sa ginto at pila. So chapter 1, 2, and 3. In chapter 1, we see here Christ, the believer's life. Rejoicing in suffering. Magkikita natin chapter 1 na si Kristo, ang buhay ng mga Kristiyano. Nagre-rejoice sila in suffering. Alam natin sa chapter 1, may mga pinagdadaanan sila, pero ang katuwaan ng mga Kristiyano ito ay si Kristo. Sabi ng Philippians 1:21, di ba sabi niya, for to me, to live is Christ and to die is gain. Christ, the believer's life, ang chapter 1. And chapter 2, we learn and we see that Christ, the believer's pattern, rejoicing in lowly service. Si Kristo, si Apostle Pablo, sinusulat niya, ito, itinuturo niya sa kanila, ang pattern niyo, ang example niyo, walang iba kundi si Kristo. Sa paglilingkod. Tingnan niyo si Kristo kung paano naglingkod, ang kanyang kababaang loob. Tingnan niyo si Kristo, huwag niyong gayahin si ganito, huwag niyong gayahin si ganyan. Si Kristo, sabi niya, siya ang pattern ninyo sa paglilingkod at pagpapatuloy, sabi ni Apostle Pablo sa kanila. Let this mind be in you, sabi ni Paul sa kanila. And chapter number 3, Christ, si Kristo, the believer's object, rejoicing despite on imperfection. Di ba sa chapter 3, verse number 14, may mga key text po dyan. Sabi doon, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Siya ang object ng mga believers. Ang tinitignan ng mga Kristiyano sa panahon ito ay walang iba kundi si Kristo. Na hindi nasayang yung ginawa ni Kristo. Hindi nasayang yung naitanim sa kanila na salita ng Panginoon. At siya, mula nung simula sa kanilang pagpapatula hanggang sa dulo, ay si Kristo ang kanilang tinitignan. Siya ang object, siya ang, yung kanta kanina, siya ang parang prize, siya ang treasure, siya ang i-cherish nila. Si Kristo. In chapter 4, si Kristo, the believer's strength, rejoicing over anxiety. Kung babasahin niyo yan, yun ang pinupunto doon. Believer's strength. Ang chapter 4, ang pinaka-key text dyan is verse 13. Sabi niya, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Now, yung binasa po natin, mga kapatid, sa Philippians chapter 1 sa introduction niya, iniimbitahan po tayo. Iniimbitahan po tayo o tinatawagan po tayo o tinuturuan po tayo na mag-rejoice together in the gospel. Mag-rejoice tayo. Sa chapter 1, tinatawagan tayo sa mga natutunan natin sa introduction kung saan nagsimula ang church na ito. Ang nakita ko, tinatawagan po tayo, iniimbitahan po tayo to rejoice
rejoicing together in the gospel of Christ. The book calls us to rejoice in the gospel because, number one, of its effectual effects. Because of its effectual effects. Effectual power. Effectual power. Bakit ito nang nasabi ko? Kung papansinin nyo, sa verses 1 to 11, nagpapasalamat si Apostle Pablo sa kanila sapagkat nung simula, sa chapter 16 ng Acts, nung simula, naging effectual yung pangangaral ng salita ng Panginoon sa kanila. Okay? Nung nakatanggap si Apostle Pablo ng Macedonian call sa chapter 16 ng Acts, nagpapasalamat sa, tignan nyo, verse number 3, I thank my God upon every remembrance of you. Nagpapasalamat ako sa Diyos tuwing naaalala ko kayo, mga mananampalataya sa lugar na yan, sapagkat naalala niya. Naalala niya na napunta ako sa Philippi sapagkat mayroong Macedonian call na aking natanggap at pumunta nga kami doon at nakilala ko. Habang nangangaral ako, sabi ni Paul, nandun si Lydia. Habang nagpapatuloy kami, nandun yung damsel. Habang kinulong kami, nandun yung prison keeper. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos, sa inyo mga kapatid, sabi niya, sapagkat effectual, may effect, yung pong pangangaral ng salita ng Ebanghelyo ni Kristo sa inyo. Again, the book of Philippi, chapter 1, invites us to rejoice in the gospel because of its effects. May epekto, mga kapatid. Nung umalis si Apostol Pablo sa Philippi, nagpatuloy sila. Amen? Nagpatuloy sila. Actually sabi ng Bible, always in remembrance, always in every prayer of mine for you all, making requests with joy. For your fellowship in the gospel from the first day. Pansin niyo, kailan yung first day na yan? Doon sa Acts 16. From the first day, yung si Lydia, yung damsel, at saka yung prison keeper, from the first day until now. Effectual. Mga kapatid, pwede tayong magsaya. Sapagkat mayroong effectual effects ang gospel. May effectual effect ang gospel. Amen? Actually, ano ang gospel? Ang gospel refers to the goodness. Ulitin ko ano ang gospel? Ang gospel refers to the good news that God sent His Son, Jesus, to live a sinless life, died a substitutionary death, and rose from the dead, so that sinners who repent and trust in Jesus will be forgiven and have eternal life. Effectual po yun. Hindi ba tinatanong ng prison keeper, anong gagawin ko para maligtas? Sabi ni Paul, believe on the Lord. Kay Lydia, nung nangangaral si Paul, anong nangyari? Binuksan ng Diyos ang puso ni Lydia at tinanggap niya ang Panginoon. At mula noon, mga kapatid, nagpatuloy ang mga Pilipay na ito. At kaya sumusulat si Apostol Pablo sa kanila ngayon, sapagkat sabi niya, effectual ang Ebanghelyo. Effective ang Ebanghelyo. From the very beginning, from the very simple beginning, into the abundant and flourishing church. Since the gospel proclaimed to them, it became effective. Their response in repentance and faith. With a normal structure, lumago sila. Nagkaroon ng normal structure, nagkaroon ng bishops and deacons from the simple beginning. We have, yung chapter 1 to 11, or verse 1 to 11, we have the inscription and benediction na mababasa natin. The person's writing of the epistle, yun na yung mga sumulat, at the persons to whom it is directed. Nandun yung to all the saints, sabi niya, to all the saints, hindi na lang tatlo, to all the saints. At sa mga santo natin, nandun yung mga ministers, nandun yung bishops and deacons. Hindi ba't effectual yan? Sabi niya pa sa verse number 5, for your fellowship in the gospel from the first day until now.
nagre-rejoice ako sa inyo, mga kapatid, sabi ni Paul sa kanila. Nung una tayong nagkakakilala sa Philippi, wala ako dyan, pero mula nung simula at hanggang ngayon, confident ako sa verse 6, sabi niya verse number 6, being confident of this very thing, that He which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Confident ako. Sapagkat sa Macedonian call, mula ng Macedonian call at nangaral kami, nandiyan si Lydia, nandiyan yung damsel, nandiyan yung prison keeper, confident ako, sabi ni Paul. Confident ako na magpapatuloy kayo sapagkat naniniwala si Apostle Pablo that there is no abandoned project in the economy of God. Wala pong abandon na proyekto sa ekonomiya ng Diyos. Amen? Wala pong abandon project. Kung merong sinimula ng Diyos sa iyo at sa akin, hindi ka niya i-abandon. Wala sa bukabularyo ang Diyos na i-abandon ka sa kanyang economy ng Diyos. There is no abandoned project in the economy of God. Sinimulan niya kay Lydia, nagpatuloy sila. Damsel, prison keeper, nagpatuloy sila. At nasabi ni Paul, habang sinusot lang, papasalamat ako sa Diyos. Confident ako kung ano ang sinimulan ng Diyos sa inyo, hanggang sa kanyang bagtating, magpapatuloy yan. Papatuloy yan. Kaya salamat sa mga nakikita namin. Mula noon hanggang ngayon. Until now, sabi ni Paul. Effectual kasi ang Diyos. Effective kasi ang gospel. Pwedeng bumago ng buhay ng tao. Pwedeng bumago ng direksyon ng tao. Imagine si Lydia, isang businesswoman, pero nabago yung direksyon ng buhay niya. Yung damsel, ginagamit siya ng kanyang master, pero nabago yung buhay niya. Yung prison keeper, wala siyang ibang iniisip kundi bantayan, pero nabago yung buhay niya nung narinig niya yung gospel. Nakilala niya ang Panginoon, naging effectual sa kanya. Paul calls us to rejoice together in the gospel because of what it does to people. Amen? Paul calls us to rejoice together in the gospel because of what it does to people. Ano bang ginagawa ng gospel? Ikaw, nung narinig mo ang gospel, naiintindihan mo ang ebanghelyo ng Panginoon. Hindi ba effective? May iba naman, yung mga tinatawag na general call. Naririnig nila pero hindi nagbabago ang buhay nila. Pero tayo, nagbago. Amen? Na iba. Number 2. Actually, yung gospel, it creates partnership. Maraming mga verse na pwede nating tingnan dito. Create ng partnership sa kanila ni Paul at saka yung mga Kristiyano. It creates boldness, it creates hope, it creates confidence sa kanila. And number 2. Paul invites us. Paul calls us to rejoice in the gospel, to rejoice together in the gospel, not only because of his effectual power, but number 2, it's because the gospel advances even through change and challenges. Because the gospel advances even through change and challenges. Yun, iniimbitahan tayo ni Paul. Mag-rejoice kayo, mga taga-Pilipan. Sapagkat magpapatuloy ang pangangaral ng salita ng Diyos, mag-a-advance ang salita, ang ebanghelyo ni Kristo, makakarating sa anumang dako ng mundong ito, magpapatuloy niya, even through change, na kahit ako ay nakakandado, kahit ako ay nakatanikala, magpapatuloy, mag-a-advance yan. Lately lang, may mga bumisita na mga pastors sa church para tumulong. Last month, may nag-alok sa amin, gusto po namin tumulong sa lugar po ninyo, 1 linggo po kami dyan, wala kayong problemahin, pero kakaroon tayo ng sport evangelism. Kami ang gagastos. Tutulong kami dyan. Na-advance ang ebanghelyo. Na kahit maraming challenges sa aming lugar, pero merong mga pinapadala ng Diyos para mag-advance pa rin yung ebanghelyo. At merong nagibita rin sa amin, Pastor, baka gusto nyo mag-join sa aming camp. Nag-camp kami.
At nakilala ko yung mga iba't ibang pastor doon na nagsimula siya ng gawain sa isang lugar na walang internet, isang lugar na walang kuryente. Doon sa nagbaatan iti Bukarot ken Cagayan, Tanglagan. Hindi ka manood na ni Giant. Na-amaze ako yung pag-advance ng gospel. Na kahit maraming challenges, pwede pala tayong mag-rejoice sapagkat magpapatuloy mo. Because the gospel advances even through change and challenges. Verse 12, sabi niya, "But I would ye should understand, brethren, that the things which happen unto me have fallen out rather unto the furtherance of the gospel." Hindi ba't yung furtherance is ibig sabihin pag-a-advance niya? Na kahit ikinulong ako, yung masamang nangyari sa akin, hinuhuli ako, hinahabol ako, gusto nila akong patayin, pahintuin. Kasi alam natin ang papel ni Apostol Pablo. Siya ay appointed ng Diyos para ipagpatuloy ang Ebanghelyo ni Kristo. Hanggang maipasa sa mga iba. Kay Timothy, kay Titus. Nangyayari sa akin, sabi ni Paul, "Unto me have fallen out rather unto the furtherance of the gospel. So that my bonds in Christ are manifest in all the palace." Actually, nasa palacios si Apostle Pablo dito. Nasa palacio and all other places na makakapunta siya sa ibang lugar. And many of the brethren in the Lord, waxing confident by my bonds, are much more bold to speak the word without fear. Not only nagkaroon ng furtherance of the gospel, kailangan mag-rejoice, magmamanifest pa rin yung gospel, yung bold, lalong na pagtitibay ang damdamin, ang puso ng kapwa niya, Kristyano. Na kahit sa verse 15, may conflict, may challenges, na may mga nangangaral ng Ebanghelyo na ang intensyon ay envy and strife. Sabi niya, minention niya sa verse 15, may mga kapwa siya mangangaral na walang ibang inaatubag kundi makipag-away. Napipigilan ba kaya ang totoong Ebanghelyo? Ano pa sabi po doon? Meron pang nangangaral ng contention. Verse 16, "The one preached Christ of contention, not sincerely, supposing to add the affliction to my bonds." Nadadagdagan tuloy yung paghihirap ni Apostle Pablo. Pero kahit ganun pa man, sabi dito sa verse number 15 din, may nagpre-preach na hindi maayos, pero meron naman nagpre-preach also of goodwill. At meron naman nagpre-preach, sabi dito, in verse number 7, "But the other of love, knowing that I am set for the defense of the gospel." Nag-advance pa rin. Kaya nagre-rejoice siya. Mga kapatid, saan po kayo nagre-rejoice? Saan po kayo nagiging masaya? Nagiging masaya pa ba kayo kung yung mga tao ay nagpapatuloy? O iba kung saan na kayo nakatuon ng katuwaan? Nalulungkot pa ba tayo kung isang Kristiyano ay hindi na nagpatuloy? Or bahala siya dyan? Pero si Paul, iba yung puso niya. Iba yung tuon ng kanyang isipan. Nandun pa rin sa Ebanghelyo na kung saan siya ang unang nagbenepisyo. Nagbenepisyo siya, nakita niya, napatunayan niya na totoo. Nag-advance pa rin ang gospel. Na kahit mayroong mga nagkipag-away, nangangaral na wala sa totoong motibo, pero meron naman nangangaral na may katapasan sa kanyang puso. Ang importante, sabi dito, ang ganda ng sabi niya dito, "What then, notwithstanding," verse number 18, "every way, whether in pretense or in truth, Christ is preached, and therein, and either in do, rejoice, yea, and will rejoice." Pasalamat pa rin ako na kahit yung iba hindi na matapat sa pangangaral ng salita ng Diyos.
Hindi na faithful doon sa pangangaral ng salita ng Diyos. Malayo na siya doon sa sinasabi ng Biblia. Rahil may ganun dong sitwasyon si Paul noon, pero sabi niya, salamat, meron pa rin naman meron pa rin naman nangangaral ng tapat. Hindi iniisip yung sarili, kundi mga pangaral ng tama, na may pagmamahal, para hindi lumayo dun sa ebanghelyo at sa tamang doktrina ng Panginoon. Ang importante, sabi niya, na ipapangaral si Kristo. And therein do rejoice, and ye will rejoice. Conclusion. Sa 19. For I know, sabi niya, that this shall turn to my salvation. Ibig sabihin, sabi ni Paul, makakalaya ako. Makakalaya ako. Yung salvation niya, hindi po yung maligtas ako, hindi makakalaya siya. Pag-asa, makakalaya ako. Through your prayer. Dahil pinapanalangin niyo ako. Na nasa kulungan ako, pinapanalangin niyo pa rin ako. Doon humuhugot si Paul ng katuwan at lakas sa panalangin nila. And the supply of the Spirit, ang Panginoon, tutulungan niya ako. The Spirit of Jesus Christ, tutulungan niya ako. Isosustain ako ng Panginoon. Isosustain ako ng Panginoon. At meron tayong mababasa sa 2 Timothy 2:9 na ang salita ng Diyos, sabi doon, ay hindi mapipigilan. 2 Timothy 2:9. Ito si Ibn Timothy, nakaranas siya ng paghihirap sa buhay sa ministry. Pero sabi niya, 2 Timothy 2:1, wherein I suffer trouble. Sabi ni Paul sa kay Timothy. Ito na, mas pinapaliwanag niya kay Timothy. Wherein I suffer trouble as an evildoer, even unto bonds, but the word of God is not bound. Yun ang katuwa niya, yun ang pag-asa niya. Therefore, I endure all things for the elect's sake. That they may also obtain the salvation which is in Christ Jesus with eternal glory. It is a faithful saying, for if we be dead with Him, we shall also live with Him. If we suffer, we shall also reign with Him. If we deny Him, He also deny us. If we believe not, yet He abideth faithful. He cannot deny Himself. Salamat mga kapatid. Ang katuwaan ni Apostol Pablo, una, ang pangangaral ng salita ng Diyos ay hindi po sayang. Merong mga taong naabot, naliligtas at nagpapatuloy. Pangalawa, ang ebanghelyo at gawain ng Panginoon ay magpapatuloy pa rin. Amen? Na kahit dumaan ng isang dekada bago sumulat si Paul sa kanila, confident siya na sila ay hindi titigil at hindi hihinto sa gawain ng Panginoon. Again, Paul invites us to rejoice together in the gospel. Rejoice together in the gospel of Christ because of its effectual power, because the gospel advances even through chains. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Salamat po, Panginoon, sa sulat ni Paul sa mga taga Philippi. Nagsimula ito nung unang panawagan mo sa kanila, kay Paul particularly, para mangaral doon sa Macedonia. Hanggang doon, habang nangangaral, nandun si Lydia. Doon yung damsel. Nandun yung Philippian jailer. At si Paul, alam namin na siya ay ikinulong. Siya ay na-execute. Ngunit, habang si Paul ay nasa kulungan, ang katuwaan niya ay hindi doon nakabase sa kanyang sitwasyon. Mahirap yung kalagayan. Nasa kulungan. Iniusig siya. Nasa kulungan siya. Pero nung sumulat siya sa mga taga-Pilipan, sabi niya, rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Ano yung rejoice na yun? Hindi yung rejoice na maganda yung nangyari. Hindi siya nag-rejoice dahil kinukulong siya, kundi nandun man sa kulungan, effective ang gospel. May magliligtas, lumago sila, nag-flourish ang Philippi. Yun ang rejoicing ni Paul. Tayo minsan, mga kapatid, ang rejoicing natin ay yung
material na bagay. Alam natin yan. Minsan nagpapasaya sa atin ay yung maraming pera. Yung maraming ari-arian, yung comfort ng buhay. Hindi ba doon tayo nakafocus sa ating rejoicing? Ngunit si Paul, we learn and calls us to rejoice in the gospel because of its effectual effect. Nag-flourish yung Philippi Church. Nagkaroon ng normal structure, nagkaroon ng bishops and deacons, imagine. Sino ba naman ang isang mangangaral na hindi natutuwa na lumalago ang mga tao? At nag-a-advance na kahit maraming pumipigil, maraming nanggugulo, nag-a-advance ang gospel. Salamat po noon, Panginoon. Ngayong umaga, tinuruan mo kami na ituon ang aming katuwaan sa Ebanghelyo. Ituon namin ang katuwaan namin kay Kristo. Sabi ni Paul, for to me to live is Christ. Ang buhay ay kay Kristo. At mamamatay isang gantimpala. At sinabi pa ni Paul sa chapter 4, sila ay his crown and rejoicing. Ang korona ni Paul ay yung mga kaluluwa na yon at ang rejoicing niya ay yung mga paglago ng mga tao. Lord, itama mo po ang aming katuwaan sa mundong ito. Ang aming rejoicing. Kung sino ba ang aming tinetreasure, chine-cherish sa aming mga puso. Saan ba kami nakatingin, nakatuon? Masaya ba kami dahil maganda yung lugar na kung saan mo kami nilagay? Itama mo, Panginoon, ang aming focus, ang object ng aming katuwaan. Salamat po sa church na ito na pwede ko pong makasama sa pangangaral at pagmiministeryo ng iyong salita. Tulungan mo po, Panginoon, na patuloy kang ma-magnify at ma-strengthen and ma-edify ang iyong mga anak sa tamang direksyon at sa tamang motibo. Ito po kami sa dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po.